morning, mga kachupa! My bag? Sumama na naman ako sa aking asawa kasi wala akong kaayos-ayos ay gising ko lang kasi 5 kami nagbiyahe. So sumama ako kasi wala naman akong gagawin. Ayoko naman sa loob ng bahay lang pakap. So aga-aga chichirya no. Hindi, pero mamaya ko ito kakainin. Ang ginilay ko is ito. Sarap kasi. Parang iced tea. Pero hindi naman masyadong ganun katamis. Tapos, isang breakfast pizza. May mga breakfast pizza sila rito eh. Kahit ako sa inyo. Ayan. Sumama ako kasi ayoko talaga po mag-stock up sa bahay na tapos 2 araw mawawala. Ano? Hindi ako sanay. Kaya dun sa mga may asawang driver, tapos 1 linggo nawawala, parang hirap eh. Tapos hindi ka kasama sa biyahe kasi nga alaga mo yung anak mo. Parang hirap talaga. So ito yung breakfast pizza nila. Parang yung mga breakfast pizza, no? Very good. I hope things don't like it. Parang naalala ko, pagka sumasama ako lagi sa asawa ko. Teka lang. Pag sumasama ako lagi sa asawa ko, naalala ko yung bata ako kasi sumasama lang ako sa aking tatay. Yung tatay ko kasi nagta-tricycle driver doon sa Santa Ana. So nakikipasada lang siya. Tapos lagi ako nasa likod ng tatay ko. So parang gano'n lang din, no? Masenso lang. Truck lang. Sabi ko, baby, what if you're a gay and you surgery like a girl, right? And then you go to the restaurant. Tatanungin ko asawa ko. You go to the restaurant and then the crew member, they call you sir. What are you gonna do? Bam, bam. Are you sure? What did you say? I'm saying, sir? Bam, bam. What did you say? Hindi, you tell me the truth. What are you gonna do if someone call you sir? Yeah, if I was a gay. That's what I do. You gonna slap? You're so bad. Because in this country, you'd be surprised. A lot of gay in this country, they get very offensive very quickly, very easily. Then they get violent. Yeah, but for you, tell me, what are you gonna do? Of course, if I was gay, that's what I'm gonna do. You gonna slap? Because I'll get offended. You're so bad. You're so bad. What am I supposed to do? Accept it? Well, we can't. I don't know, but if I'm a gay, just forget it because in this country, it's different than the one in your country. Did you know that there's a viral video? One gay, he went to the restaurant, and then one crew member accidentally called him a sir. And then he was so offended, and he was telling to the crew that stand up for 2 hours there. And he got viral. This is in the U.S.? In the Philippines. And he got viral, and then a lot of people gonna get mad to that gay. Dito pala, iba pala dito. Because he told them to stand up for 2 hours? Just because he called him a sir. He didn't know because he looked like a man. He looked like a gay, you know. A lot of people hate that gay. Masyadong crazy itong pagkain na to. Kasampalin. Are you sure you're gonna slap that guy? Okay, I'll punch him instead. Iba dito? Baka ikaw mag-viral. If you do that, you're gonna be viral, and then people gonna hate you. But famous.
like it. You're gonna be famous because a lot of people are gonna hate you. I don't like that. A lot of gays are gonna like me. Not really. And the US, that's what they do. Sa Philippines kasi, di ba, pagka nakikita natin bakla, natatawag pa rin natin sir, di ba? May mga ganun, di ba? Pero dito daw, hindi daw. Sometimes people do stuff just to go viral. Mag-viral to, pero lahat ng tao makakainisan. Ayoko mag-viral. Tapos ano, kakainisan ako. Ayoko nang gano'n. Okay lang ako hindi mag-viral. Kahit din ako sumikat, wag lang ako mahulaan ng mga tao. Kung ako nasa posisyon ng bakla, alamin na natin ni sir. Ano ba, hindi ko alam kung ang tatawag sa kanya. Sige, ma'am. Kung ako na ako sa pusuan ni katayuan ni ma'am, nag-viral. Ano, hindi ko na lang papansinin. Kasi, nasa Philippines siya syempre, lahat naman ng tao dun hindi alam kung lalaki ba talaga siya or babae na. Parang, syempre diba kahit nga yung diba yung mga artista natawag pa rin sir, yung mga diba? Kasi Kalad Karen Davila, parang ganon. Tapos may mga bakla pa akong nakikilala na mas attitude, mas matalino guys. Mga may nararating na. Pero hindi naman sila ganun, diba? Syempre ikaw kung pusong Pinoy ka, siguro kasi yung na yun, lumaki na siguro sa ibang bansa, ewan ko baka pero hindi ko alam pero hindi natin alam. Pero nakaka-offend nga, pero ano ba naman sa magpatawad ka lang kahit hindi ka naman sinaktan ng tao. O sige sabihin natin sinaktan yung damdamin mo kasi babae ka na nga diba? Ano ba naman yung patawarin mo na lang? Sabihin pakailamera kang babae ka. Sabi ako, pakailamera ka, huwag ka maghihimasok dyan sa mga ganyan-ganyan. Sige na nga, hindi na nga maghihimasok. Sige bala na kayo sa problema niyo. Siguro yun, laki sa ibang bansa yun. Kaya parang pagka-uwi niya sa Philippines, na-offend siya talaga. Hindi ko maalam, syempre baka may kaya rin yung taong yun. At saka hindi siya sanay na tinatawag na sir. So where did you see that? On TikTok? Facebook, TikTok, YouTube, everywhere. Instagram. It's all over? He's viral in the Philippines. And then one day, after he got viral, he posted, I think Instagram. He posted there that, before you judge me, look what I got a lot of achievement before you bash me, something like that. If you want to be viral, just be gay. If you want to be famous, just be gay. That seems to be the trend nowadays. What about you? You should be a gay. So you become a viral. I don't think I would sell my soul to be famous. There's a lot of gay that they are really good, you know. Even if you're good. Marami rin ako mga kaibigan bakla. Pero hindi naman sila naka-offend pag natawag ng sir. Doon pa rin kasi yung culture na pagiging lalaki nila Doon pa rin. Hindi mo maalis yan. Pero kung yung iba kasi yung kinalakihan, di ba? Siguro yung taong yun, lumaki talaga sa ibang bansa kaya gano'n. No. Siguro mayaman nila. Ang dami pa namang vlogger. Ang dami vlogger na pinatopic siya ngayon. Ito kasi yung tangan nila sampalin daw, di ba? Awal ka sa Philippines. Dito pwede sa Philippines. Maraming magagalit dito. Kahapon, nagluto ba naman ako ng isda? Nakita ng anak niya. Kasi kahapon nandun yung anak niya. Sabi niya, ew, ew. Maybe your kids didn't eat fish in their entire life. No, they eat before. Or they act like they didn't see that fish before. They didn't eat that kind of fish, but they eat fish before. They just eat it, the fish meat. They didn't eat a fish like that. Because Honey says she didn't like it when she saw the head.
That's like some people, they'll eat pork and chicken, but when they see it, they didn't like it. Gluto kasi ako ng galunggong. Hindi pala nakakakain ng ganun. Bumili kasi ako sa Asian store ng isda. Ang nagluto, pag nagkalak ng alak, lahat ng kinakain ko sa Philippines, papakain ko sa kanila. Para hindi sila ignorante. Hindi ba sila ignorante na pagka nag-asawa sila, tapos yung asawa nila may hirap-hirap lang pagdating ng panahon, hindi sila kakamuhian ng biyanan nila. Kasi may mga ganung biyanan, pag maarte ang manugang, parang bubwisit. Arte naman nito, buwisit to, kala mo yaman-yaman, parang ganun, di ba? I have a wipes there if you want. Pero may mga ganun tayo. Kaya hindi ko rin maisisi yung mga biyanan na... You want your wipes? I'm good. You good? Kaya ko rin hindi ko rin maisisi yung mga biyanan na matataray talaga. May mga ganyan talaga. We're gonna go. Kasi alam mo kaya nagtatry yan. Kasi minsan, isipin mo naman dahil, minsan ilagay mo rin yung may mga ibang matataray. Kasi may mga dahilan. Hindi naman nagtatry yan kung walang dahilan, diba? Pero may mga iba talaga na taong mataray talaga, bubuisit ka talaga. So minsan pagka iniisip ko kung may manugang akong ganun, mataray, matapobre, parang ganyan, parang minsan nilalagay ko na lang din yung sitwasyon ko sa kanya, kung ano man yung nagawa ko or ano, tapos hindi niya nagustuhan. Parang minsan nilalagay ko na yung sitwasyon ko sa sitwasyon niya. Tapos minsan nare-realize ko, ay mali pala yung ginawa ko. Ay, masyado ako naging selfish. Parang gano'n. Kaya siguro yung mga ano ko, yung naging yung mga nanay ng mga naging ano ko, boyfriend ko or itong asawa ko, mababae. Kasi hindi ko talaga na pinakataan ng hindi magandang ugali. Excuse me. Siguro hindi ko na lang pinakitaan ng ugali nung ano na kami. Walay na kami ng yung mga ganon. Yung sabihin nung pero yung nanay niya, mabait talaga. Kahit nakahiga lang ako, pinahihigaan niya ako. Higa ka lang dun. Ano ka lang dun, nood ka lang ng TV dun. Yan. So, gagala na kami at di-deliver na kami. Mamaya na tayo magchikahan. Dito na kami sa unang stop. Kausap ko pala yung mga dati kong ka-office mates sa ano kasi ako nagtatrabaho dati. Sabihin din pangalan. Pwede ba yun? Sa ano ako nagtatrabaho? Sa conduent. Dyan sa MOA. So, ang nangyari kahit kausap ko yung mga dati kong ka-office mate. Tawa ng tawa. Pag ayun talaga kausap ko, yung dalawang yun, lagi ako tumatawa. Ewan ko ba, parang nababaliw ako. Kasi may mga usapan kami na, alam mo yung mga medyo bastos, medyo nakakatawa. Tapos tinatanong ako, kaya ba nagdadrive ang asawa ko, bakit daw ako tawa ng tawa? Parang may kumikiliti daw sa akin, sabi ko. Natawa talaga pagkakausap ko yung mga hindi mo sila talaga nagpapalabas ng masama kong ugali. Totoo yan. Aminin nyo sa hindi, may kaibigan kayong lalabas talaga yung tunay na ugali nyo. Yung kahit napaka birhen-birhen, ganyan-ganyan, birhen-birhen ka. Pero pag kasama mo sila, parang lumalabas yung sungay mo. Sabihin sa akin, pag napanood nila to, oy, masama talaga, may sungay ka talaga, huwag kang paparbirhen-birhen dyan. Gaganyan yan. Alam mo, hanggat maaari, pinipigilan ko talaga. Hanggang ngayon, chat niya ng chat, pinipigilan ko talagang lumabas yung kapangitan ng ugali ko. Kasi, syempre, ayoko rin naman masabihan ako ng, ay, ganyan pala ugali mo. Ay, ganyan pala yung mo, yung totoo. Although, ganito naman talaga yung ko. Yung itsura ko, wala na talagang pagbabago. Tapos, natatawa ako. Hindi ko na maikwento Hindi ko na maano. Pagka talaga nakausap ko talaga yung dalawa kong ka-office mate. Tawa ako ng tawa. Kahit kagabi hindi ako makatulog.
Kasi may pinag-uusapan kami. Ano may pinag-uusapan? Nakakasta. Na ano ko kasi, sabi ko sa kanila, check mo yung ano ko kasi nag-check ako ng TikTok. Ang TikTok account ko. Siyempre may mga pinapost-post ako doon na naliligo ako ng bathtub, yung tinur ko yung banyo ko, akala yata akala yata siguro ng mga lalaki, papakita ko yung bilat ko, kaya siguro maraming viewers, kasi nasa ano na yung viewers nasa 18 ano na yung viewers ko. So everyday, pag nakikita ko yung aking TikTok, may nag-review talaga everyday, mahigit 100 ang nag-review everyday dahil sabi ko, buti nga, sabi ko, dapat ganun din sa YouTube, no? Kaya sa mga nag-review ng YouTube. Eh, sa TikTok merong ganun. So, yung sa TikTok, parang nag-viral yata yung nasa value. Hindi man masyadong viral kasi nasa 20k lang yung yung viewers. Siguro pag kalahating milyon na yung yung viewers na yun, siguro ayun, mag-viral, mga 1 million, ganyan. Siguro kaya kiniklik nila, akala ipapakita ko yung bilat ko, di ba? Kaya siguro at sinabi ko lang naman doon dati hinihiling ko magkaroon ng sariling CR, ganyan. Tapos yung sabi ko, mabait talaga ni Lord, parang gano'n. Binigyan ako ng CR with bathtub pa, ganyan. Parang naano ko lang ba, yung parang naiisip ko lang, tapos pinost ko lang yun. Tapos ang daming nag-heart, ang daming sabi ko, ay natutuwa naman ako, ang daming nag-heart. Kasi pagka nagtabawas ako sa TikTok, dahil ang viewers 100. Alam mo yan, parang simpleng lang, TikTok lang. Ngayon, nag-20 quit. Diba? Tapos ngayon na rin naman akong sana nga mag-viral, no? Pero yung ayoko ng viral na kakamuhian ako. Ayan, ito na, nag-drive na kami. Yan pala, be! Where did you get that sunglasses? Yes, this is for this truck. Mawala kasi sunglasses niyang may dilaw. This is not the same one that I use. It kind of looks like it, but it's not. It's a different one. Wala yung hinahanap namin kahapon. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. Siguro napatong niya saan. Aray, puti. Napatong. Bottom here, B. Later, because I'm wearing my seatbelt. Saan na ba ako? Nawala na tuloy yung kwento ko. Sige na, mamaya na nga lang ulit. Pag-stop na yung kasi pagka mamaya, wala na sa isip ko yung mga kukwento ko. Tapos sabi ng isa kong kaibigan, pasyal mo naman kami dyan, ganyan. Pasyal na lang, sabi ko, may titulo ka ba? Kasi di ba pagka mag-a-apply ka ng US visa, kailangan mo nang ipakita yung mga kung anong meron ka rito sa Philippines, kung yung mga susustentuhan mo ba yung sarili mo. Parang pag pumunta ka dito, di ba, ganun, bibisit ka lang, di ba? Kailangan may papakita kang business emerald, kung meron kang business na babalikan, or may lupa kang hawak dyan sa Philippines. Yung talagang kasi, ang inaano kasi nila is baka hindi ka bumalik, mag-TNT ka dito, parang gano'n. Tinanong ko yung kaibigan ko kung meron siyang titulo. Sabi naman ng isang kaibigan, akala ko naman tinatanong mo yung ganyan na kung may tulo. Sabi ko, natawa ko, sabi ko kasi may titulo. Tapos sabi niya, akala ng pagkabasa niya, tulo. Di ba? Tawa kami na tawa. Mamaya na lang. Balikan ko na lang. Ay, chat ko muna yung mga katropa ko. Kaya sila magsalita. Paano mo yung parang hindi ikaw. Charot. Hindi, talaga. Pagka magkakasama talaga kami ng mga kaibigan ko. Ganyan talaga yan. Mga kaibigan ko nasa mga si ate nasa 30 plus, pero yung isa nasa mahigit 1 taon lang naman ang tanda sa akin. Pagka magkakasama kami, laging ganun ang usapan. Laging sa asawa, laging sa kama, yung yung natatawa ko. Just ko muna. So, magbabalik ang ating vlog. Pangatlo na itong deliver. Nandito na kami hindi kami sa Michigan nag-deliver.
sa ibang part ng Wisconsin, pero papuntang west. So, nandito kami ngayon sa Rapids, Wisconsin. At ang aking snacks, blackberries, di ba? Masustansya naman to. Mahal nga ito sa Philippines eh. Kahit yung mga strawberries, mahal yun ah. Pero ito ang aking ginagawang snacks. Sabi ko sa asawa ko, sa Halloween, bili mo ko ng hindi ko pa kasi na-experience yun yung bata. Bili mo ko ng Halloween costume. Tapos idalhin mo ko sa mayayaman na neighborhood. Yung pang Madam Kilay ba? Yung mga neighborhood ni Madam Kilay, di ba mayayaman yung mga yun? Yung mga ganung bahay. Dalhin mo ko doon, tapos kukuha ko ng maraming candy kasi hindi ko pa na-experience yun sa tarang buhay ko. Siguro na-experience sa mga pamangking ko, pero yung bata ako, hindi naman siguro yun uso eh. Yung time na bata ako hindi uso yun sa amin. Meron nga kaming mayaman na kapitbahay. Nagpapaano lang siya, nagpapalaro. Yung paanohan ng costume, pero yung nanay ko hindi ako sinali sa mga ganun kasi nga ayaw ng gastos. Pero sa mga sagala-sagala, ayan, sinasali ko Angel, ganyan. Sinasali ako dyan ng nanay ko. Sabi ko sa asawa ko, isama niya ako. Kasi hindi ko pa experience. Sabi niya, sige, sasama ka na kasi maliit daw ako. So, itry namin. So, ano pala, 4 months na pala ako rito sa US. I'm 4 months here. We've been here since March. It's July now, so yes, 4 months. 4 months na ako sa US. So, babalik na. Does it feel longer than 4 months for you, or shorter, or what does it feel like? I think it's longer. You think it feels longer than 4 months? So, dog, let them walk first. Of course. So, mag-aaral na kami. Na-deliver na naman kami. Makikita ko yung mga tayo-tayo kung buko mahaba, no? Ayan, may mga bagit na mga nagbabike sa labas. So, may mga bagit na nagbabike. Diba? Nakakatuwa lang kasi pagka nakakakita ko ng maraming tao rito, iniisip ko, ay, nasa Manila lang ako, ganyan-ganyan. Kasi diba sa Manila, hindi nauubusan ng tao dun. Hindi nauubusan ng tao dun. Pagka hatag dito, maraming taong nakikita. Natutuwa ako, parang hindi ko na-miss yung Philippines ba. Mamaya ako nakakainin itong aking blackberries. Tapos pagka nanonood ako ng mga balita, Jessica Soho, sa TV namin, hindi ko talaga na pag-aalintana na nasa malayong lugar ako. Kasi pagka may naririnig akong Pilipino sounds, alam mo yung mga yun, ayun, nakakatulong din sa ko. Kaya minsan nanonood din ako ng mga balita, kung ano, nakaraan daw ba doon sa Philippines, sa Maynila. So, buti na lang yung mga kapatid ko, sa taas mga nakatira, kasi sa baba sila, at saka malapit sila sa aluhan ng, yung mabahain pa, mga kaibigan ko pinahay. Kasi malapit sila sa ilog, tsaka paano yung nila. So, doon kami malapit nakatira dati sa St. Luke's. Isang sakay lang doon. Nakatira ko doon sa dati namin bahay. Kasi doon ako lumaki. Nakakamiss talaga. Kaya diba may sinasabi tayo na nasa kama na, lumipat pa sa banig. Diba may mga ganon? Alam mo, hindi ko masisisi yung mga taong yun. Totoo yan. Kasi grabe talaga ang depressed pagka mag-usa ka lang dito. Mamaya na tayo mag-uusap. Mamaya ako na pagpatuloy yung about dyan. Pero kasi naalog yung tsaka wala pa naman akong mic. Sabi ko nga, isip-isip ko, bili kaya ako ng mic, no? Para naririnig yung kahit umaandar yung sasakyan, maganda pa rin yung ko, no? Kasi pag ganito yung sasakyan naririnig ko, naiinis ako. Pagka na-edit ko siya, tapos bibili talaga ako ng pagka sabihin ko muna rito. Kasi tulad niya, yung ganitong takbo ng sasakyan na naririnig mo yung engine. Tapos yung boses ko, kailangan ko lakasan. Tapos maya pause na ako. Tignan mo
dito, ang bagal ng takbo. Ayun ang train. Bagal ng takbo ng train dito. Ano kasi, dito hindi, ewan ko bakit mabagal, pero hindi siguro kuryente yung nagpapagana sa kanila. Parang uling daw. Hindi kasi ano yung ano dito, yung tren, yung parang transpo, hindi. Ang trend na ginagawa dito yung mga cargo. Pero yung trend na katulad sa atin, sinasakyan ng mga tao, transpo, mabilis. Pero yung cargo parang bagal. Dito na kami sa pang-apat na deliver. Kapagod. Hindi naman ako nakatayo, hindi naman ako tag dito. Hindi naman ako nagbubuhat, sumasama lang ako sa asawa ko, pero nakakapagod din pala taga umupo. Nasaan na ba ako? Nag-uusap kami about sa Saan na pinag-uusap ko kanina? Hindi ko mabalikan. Nag-charge kasi cellphone ko eh. Pinag-uusapan namin yung pamangkin niya. Kasi pagka dadaan ako lagi siya nakaharang. Or, diba, gugas ako ng plato, nakaharang siya. Na ano ba ako, naiirita ba ako, lagi siya sabi, ay sorry. Tapos, alam mo yung sorry siya na sorry. Sinearch ko siya sa TikTok. Bakit ang isang tao sorry na sorry? Yung baga parang wala ka namang ginawang kasalanan eh. Bakit nagsasorry? Parang ganun ba? Sinearch ko sa TikTok, ang lumabas. Sabi daw, kaya daw ang isang tao lagi nagsasorry, eh lumaki daw siya sa paraan na kumbaga lagi siya yung sinisisi. Kumbaga lagi ang kasalanan, lagi niya kasalanan yung bata. Bata kasi sinik. Lumaki siya nang wala siyang ama. Nagpakamatay. Tapos yung nanay niya, kumbaga parang nakasing nanay niya 13, 14 mga ganun. So bagets talaga nanay niya. Buti isa lang siyang anak. Tapos lumaki si Nick sa mga kapatid naman, kala Paper. Si Paper ang nag-alaga sa kanya, mga bagets pa siya. Tapos parang ang tinuring ni Paper, bunsong kapatid na nila si Nick. Kasi siguro nasa 10 years old yata si Paper, 11. Tapos baby pa si So parang bunsong kapatid talaga nila si Nick. So sabi ko, bakit si Nick lagi sorry na sorry? Hindi naman niya kasalanan. Kada dadaan ako or parang nakaharang lang siya ng konti, yung dadaan ako sa pinto, ganun siya, ay sorry, parang ganun. Tinanong ko siya, sabi niya kasi ganyan daw nangyayari talaga pagka lumaki siya sa maling paraan. Ganun. Kaya dapat talaga pagka may anak kayo, turuan nyo ng tamang kasi lalaki talaga sila ng may takot. Tulad ng parang mabibirduhan na kasi ako. Kasi, diba pagka ang isang tao, lagi nagsasorry, wala namang dahilan. Parang nabibirduhan na ako. Alam mo yun, yung Tapos si Nick, parang bagets pa eh. Ilang taon na yung mag-30 na yun eh. Alam mo, naglalaro pa ng alam mo yung card, yung parang text natin, pero malalaki. Pangalan ng card na yun. Basta, alam mo, bumibili pa siya nun sa sa toy factory, parang ganun. Pinupuntahan namin sa Sabi ko, ay, bagets pa to. Hindi pa to pwede mag-asawa. Kahit ganun na edad niya. Bagets pa. Kasi alam mo, nilalaro, video games. Di ba sa mga ganung edad eh. Sa atin, wala na yung parang focus na natin sa di ba? Focus na tayo sa dating, ganyan. Siya, hindi siya focus sa ganun. Focus siya sa mga movie ek, ganyan. Kaya sabi ko, bakit ganun? Ba't ganun ganyan na edad niya, bakit ganun pa rin siya mag-isip? Ay, sinishare ko lang yung abang nga sa pamangkin niya. Na lang ako, hindi naman sa nai-irritate or na may ganun palang tao talaga, na mabagal yung ng utak. Kumbaga nasa bagets pa siya. Kumbaga kung may kukumpare ko sa age natin, nasa pa siya. Kahit 29 years old na siya, nasa 11 years old. Parang ganun. Totoo yun ha? Kasi sa Philippines, ewan ko lang ha, kasi mga kapatid ko, lalaki, pa lang
17, 18, 19, nagde-date-date na eh. Diba? Magwala na sila dyan sa edad. Siguro sa mga kinakain din yun. Ano? Kasi hindi sila kumakain ng mga seafood. Ang kinakain nila yung mga beef, chicken, cheese, mac and cheese. Ayun yung mga, siguro, American food ba talaga? Siguro sa kinakain din. No? Tama ba ako? Kasi, hindi naman sila maghuhuling tag dito. Merong nahuli. Nakita ko, nahubad yung lalaki. May pulis sa likod. Did you see that? Yeah. Is that Adi? Could be. Looks like Adi. Yeah, this car's in the ditch. May nahuli. Wala na ako sa Pag nakaka-distract talaga ako, iba talaga yung ko eh. Kasi siguro, sa mga kinakain, ayun yan, sinasabi ko na, sa mga kinakain din yan, di ba? Kaya, ewan ko ba? Sa, sa Philippines naman, hindi naman ganun, di ba? Sabihin, bakit kino-compare mo? Iba kasi, inaano ko lang, kasi may mga ganun pala. Hindi ko alam may mga ganun pala talaga. Late bloomer ba tawag doon? Is it called late bloomer? Are you talking about Nick? Yes. Ganun ba? Late bloomer. Late bloomer pala yung tawag doon. Kasi hindi ko alam mga ganun. Kasi sa edad niya gano'n. Pero mo naman, pumunta kami sa sa Green Bay. Ang binili akala ko kung ano yung bibili, yung pala yung parang yung text sa atin, yung malaking card. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ganyan na binili? Malaki na siya, bakit? Tapos sinabi ni Honey kahapon, nerdy guy nga daw si Nick. Iba-iba kasi yung mga nerdy, di ba? Yung mga iba nerdy sa mga school. Yung mga iba nerdy sa si Nick, nerdy sa play, sa mga movie. Yung mga yung mga games sa video games, parang ganun. Dun siya nerdy. Iba pala yung mga nerdy meron kaya natatawa ko sa mga ganun pala. Hindi ko alam. Siguro ngayon lang ako naka-experience, ngayon lang ako nakakita. Kasi never talaga ako nakakita ng ganyan. Ang laki na ng age gap niya, yung 29 na. Pero ang ang attitude niya parang 11 years old. No, I think Nick is 11 years old. Well, that's why they're called late bloomers. It means that they're so old, but yet they're so young. It's like a flower that it's supposed to grow and bloom already, but it's not bloomed yet. It's way past due time. That's why they call it late bloomers. Is that because what he eat? No, it's just how his mind and his brain is developed. Yeah, but they say what you eat is what your brain functions. If that was really true, everybody in the U.S. would be super smart. There'd be no problems. Because everybody pretty much eats the same thing. No, you always eat greasy food. Yeah, that means my mind should be destroyed. You're eating a boiling veggies, so it's good. He eats it too. He eats everything that we eat when we grew up because he lived with us most of the time. What you eat doesn't make up how your brain and your development is. It's how you were brought up. And sometimes, it's kind of genetics. Like some people are just a little bit more challenged.
So, andito na kami sa pang-5 ba to? Pang-6, hindi ko na alam. Hindi ko na mabilang. Kakatas ko lang ubusin yung ano ko, yung blueberries ko. Ayan, ubus na. Saan na ba tayo? Doon tayo sa may late bloomers. Ako never ko pang na-experience yung late bloomers. Yan kasi sa ano ko, bilis naman na ito mag-deliver. Sa aking sa isip ko, parang walang ganun. Sa akin kasi hindi ko pa experience. Mayroon pala talaga. Sabi ko nga kay Paper, baka naman kasi yung magulang ng isa, sinasabi lagi siyang bobo, ganyan. Kaya nag-a-act siya ng bobo, diba? Ganun naman talaga, diba? Kaya, itong asawa ko, lagi ako sasabihan, matalino daw ako. Sabi ko, hindi ako matalino. Ang dami na sa akin nagsasabi ng bobo-bobo ko eh. Kasi kung matalino ako, nagkaroon naman ako ng honor, pero yung mga pang 9, 10 na honor lang, pero hindi ako nagkaroon ng 1, 2, ganyan. Yung top 1, ganyan. Never ako nagkaroon ng ganyan, pero mga top 9, ganyan. Mga ganun, meron ako mga ganun. Bilis na ba na ito? Pero dun sa mga sinasabi ng mga magulang na ang anak nila ay bobo, talaga yung anak nyo magiging bobo kasi sinasabihan yung ganyan. The way you, di ba, sabi nga nila, kung gaano mo... Can you see over there if it's clear? Clear. Kung paano mo sabihan yung anak nyo, ganun siya mag-a-act ng ano. Kasi siguro yung nanay niya, ganun pinalaki. Kaya, ewan ko ba, bakit ganun? May ganun pala talaga, no? Kaya, minsan din, kasalanan din ng magulang kung paano lumaki yung mga anak nila. Totoo lang. Hindi naman sa inaano yung hindi naman sa sinisisi magulang, Kasi di ba may mga ibang magulang na busy talaga sa mga pagtatrabaho, wala nang oras sa anak. Trabaho na ng trabaho para may pakain sa anak, pero hindi nila nalalaman na importante rin talaga ang oras na magulang sa mga anak. Kaya nga, tignan mo ginagawa namin ng aking asawa. Kada day off niya, every Sunday, lumalabas talaga kami, yung sisimba, yung papasyal ba? Kasi importante yung family bonding, quality time, mga ganun yun, pero kasi pag ang anak mo lumaki sa mga ganyan na hindi ka masyado na hindi mo masyado nagabayan, paglaki yan, kawawa ka rin, ikaw ang magkakawawa, totoo lang. Kasi ako, nagabayan naman ako ng nanay ko, kasi nanay ko nangangatulong ba. Tapos sinasama niya ako sa pagkakatulong niya. Tapos yung mga anak ng mga amo niya, kinakalaro ko. Ganun. Yun lang namin. Kaya lagi ko rin talaga kasama ang nanay ko. Kaya mahal na mahal ko yung nanay ko. At saka parang family oriented ba. Ewan ko kasi sa mga iba kong kapatid ewan ko. Anong feeling ko, hindi naman sila ganun ka sa mga magulang. Ewan ko hindi ko lang alam. Pero hindi ko naman sabi. So mamaya na tayo mag-usap. Parang ang haba ng vlog natin, Hindi na nagbabalik na naman. Alam mo, pagka nagpa-vlog ako, hindi ko alam kung ano yung maita-title ko. Kung ano yung ipipinpoint ko dito sa vlog na to. Hindi ko alam talaga. Kwentuhan na lang tayong malupit. Yung kumaga lagi ka mag-aabang ng video ko para sa mga wala talaga akong ma-title talaga. Iba-iba kasi pumapasok sa utak ko. Kung ano yung mapasok sa utak ko, ayun ang lumalabas sa bunganga ko. Kaya hindi ko talaga alam kung ano ita-title dito. Kung dun ba sa about kay Nick or o dun sa about kay Sam, di ba? Ano ba ang pinag-uusapan namin kanina ng aking asawa? Hindi daw about yun sa mga kinakain. Kasi kung about daw sa kinakain ng isang tao para maging advance yung utak niya, sana daw late bloomer din daw pala ang asawa ko. Kasi ang niluluto ng magulang nila kinakain din ng pamangkin niya. Kasi yung pamangkin niya doon nakatira sa kanila doon.
So talaga ang nagpalaki kay sa pamangkin niya yung nanay ni Paper. So anong kinakain nun? And then kinakain ni So siguro sa rin, sa utak or sa genes or sa kung paano siya the way palaki ng, kaya importante talaga ang payo or ipakita mo yung pagmamahal mo sa isang anak. Kasi siguro yung nanay niya lagi trabaho ng trabaho, walang oras sa anak niya. Kasi ang iniisip niya yung anak niya nakaalagaan naman ng mga kapatid niya, ng nanay niya. So gano'n lang nangyari, kaya napabayaan. Pero hindi niya alam na ang pinaka-importanteng ang mag-alaga sa isang anak yung ang ina talaga. Totoo yun. Kaya buti na lang talaga ako napalaki ako na maayos ng nanay ko. Kahit yung nanay ko laging may kaaway sa kapitbahay namin dati. Lagi may kaaway ang nanay ko kapitbahay namin dati. Bata kasi ako dun. Dahil talaga niyang kaaway. Ewan ko, siguro kasi nanay ko buwisit na buwisit sa mga kapitbahay namin. Hindi mo naman may sisi kapitbahay namin kasi ganoon talaga sila. Hindi mo naman pagbabago. Ang nanay ko kasi palalinis din kasi. Naiinis din ako ang nanay ko pagka naglilinis, bubunga nga yan. So ayaw nang ganun. Ganun na nangyari. Ako naman, palalinis. Palalinis naman ako. Pero ang iniisip ko lagi kong iniisip, pagka gusto ko maglinis sa labas ng bahay namin, kusang loob ba, hindi ba required, diba? Pero naman talaga, diba, dapat. Kaya, pag ako naglilinis ng aming tahimik lang ako. Kasi kinusang mo naman, diba? Kusang loob mo naman nilinis diba? Pero kung sinabing, linisin mo naman yung yung tapat ng natin, ng bahay natin. Kung baga required ba? Tapos, doon, magtatalak ako talaga. Pero ang nanay ko kasi, hindi mahilig sa mga dumi na kapaligid. So, importante talaga ang gabay ng magulang. Pag mo iaasa lahat sa ibang tao ang pag-aalaga ng anak mo. So, yeah. So, dito na tayong tatapos. Thank you sa lahat ng mga nanonood. Na iba yung topic natin, napunta sa mga magulang, So, sana magustuhan itong vlog ko at don't forget to like and subscribe.